Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamano po inyong likod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga kabayan. Komentuhan po natin. At dahil nag-umpisa na po, na-convene na po nila ang Vice President at mag-uumpisa na po at i-schedule na po nila ang hearing po ng impeachment ng ating Vice President sa Senado. At syempre po, meron po rito mga sinasabi explanation at pakinggan po natin ang explanation nila at komentuhan po natin ang talagang totoong layunin ng mga politiko sa Vice President. Pakinggan po natin at komentuhan po natin at panuorin. Umpisa na po tayo. Numero ba para makonvict si VP Sara? Ang botohan sa pagpapalit ng liderato sa Senado ay maaaring magbigay ng palatandaan kung paano magbobotohan ang mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 16 votes o 2/3 ng Senado ang kailangan para makonvict ang isang na-impeach na opisyal. Nakakuha ng 13 boto para maging Senate President si Alan Peter Cayetano. Mula rito, 5 ang maituturing na solid at sigurado ng boboto pabor kay VP Sara. Sina Senador Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Idagdag pa ang magkapatid na Cayetano na sina Alan Peter at Pia. Kung gugustuhin talaga ng administrasyon na makonvict si VP Sara, maaring may window para makumbinsi na tumalon sina Senators Joel Villanueva, Francis Escudero at Jinggoy Estrada na mga idinadawit sa flood control scandal at ang magkapatid na Villar na sina Camille at Mark na naharap sa mga kaso at problema kaugnay ng mga kumpanya ng pamilya sa Securities and Exchange Commission at patubig. Swing vote din na maituturing si Senator Loren Legarda na ilang beses nang papalit-palit ng kakampi pero orihinal na kaalyado ni dating SP Tito Soto. Posibleng barahan ng administrasyon laban kay Legarda ang mga kasong hinaharap ng anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay ng solar companies nito. Kung idadagdag ang 6 na boto nila sa 9 na miyembro ng minorya, isa na lang mula sa mga nag-abstain sa leadership vote na sina Senators JV Ejercito at Mig Subiri ang kailangan para maabot ang Magic 16 na kailangan para makonvict ang bise. Bagamat pareho silang nagsabi na bahagi na sila ngayon ng minority. Lahat ng yan mangyayari kung talagang personal na makikialam si PBBM sa kaso at isasangkalan at gagawing barahan niya ang mga kasong hinaharap ng ilan sa mga senador kapalit ang kagustuhang mapatalsik ang bise at kung di sila kayang makumbinsi ng ebidensya lamang. Yan din ay kung walang miyembro ng minorya ang tatalon pa sa majority. Sa huli, Yan po mga kabayan, nakita niyo po yung explanation ng balita. Parang lumalabas po mga kababayan, i-convict lang nila, i-impeach lang nila ang Vice President dahil po sa politika. Hindi naman po sa ebidensya. Yung po ang lumalabas hindi naman po tayo tangat bobo. Pag ginamitan mo ng logic, lalo-lalo po itong mainstream media, ang lumalabas po ay paramihan ng boto. Para po ma-impeach ang Vice President, kailangan po nilang kumuha ng maraming boto at ang ginagawa nilang logic para makuha yung mga politiko dahil may mga kanya-kanyang kaso. Katulad po ni Jinggoy at ni Escudero at si Villanueva na masumasabit sa flood control. Hindi po ba? At syempre po, ito po sinasabing sila Subiri na independent at si Ejercito, JB at si Loren na binabanggit pa pati daw yung kaso nung kanilang kumpanya. Hindi po ba yung solar nila? Nakita nyo po? Di ibig sabihin pala mga kababayan, kaya lang nila ini-impeach ang Vice President dahil po kailangan political. Dahil nga po, pag nanalo po at naupong presidente, ang Vice President, siya lang po ang makapagbibigay sa atin at sa taong bayan ng tunay na hustisya at mananagot ang dapat managot ang mga gumawa ng kawalangyaan at katarantaduhan sa ating bansa, lalong-lalo po sa pagnanakaw at grabe pong paglabag, bendalo at break the law at pambabastos sa ating sovereignty o soberanya. At lalong-lalo po sa ating judicial na wala na po silang paggalang.
Hindi kaya? Kaya masyado pong halatado. Pati po ang mainstream media, mga kababayan, kumbinsido sila. Hindi po ang ebidensya ang kailangan hanapin. Matibay na ebidensya na dapat ma-impeach ang Vice President. Dahil wala naman pong matibay na ebidensya. Wala naman pong matibay na ebidensya. Dahil kung sasabihin mo ang Vice President ay nangurap, samantalang mahigit 3 taon ang issue'y korupsyon ay daan-daang bilyon, trilyon ang nawawala sa pera ng taong bayan. Kung talagang korupsyon ang gusto nilang mangyari. Ang gobyerno mismo ngayon, sa pangunguna ng Pangulo na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate, ay isang damukal ng issue ng korupsyon. Pero hindi naman talaga korupsyon ang habol nila. Proteksyon! Proteksyon! Para maproteksyonan ang kanilang mga sarili na hindi managot sa batas at sa mga Pilipino na ginawa po nila ng katarantaduhan at kawalangian at tayo'y nagkamatay sa kanilang mga proyektong flood control. Hindi po ba? Nagkamatay ang ating mga kababayan sa kawalangian nila. Kaya dito, bistadong-bistado po natin. Naghahanap po sila ng numero! Dahil alam naman natin na grabe po katalamak ang korupsyon. Napakarami pong involved na mga congressman kasama mga party list na nakinabang ng ubod ng lakit na imaleta pa. At mga senador na napangalanan ng mga Marines na didilibiran. Pati nga simbahan, pare, pinangalanan. Media, meron. Hindi po ba? Pati nga pambansang asong ulol, nakinabang. Hindi ba? Pati ICC daw, nakinabang. Nakita nyo po? Napakarami nilang kailangang proteksyonan. Ang bawat isa sa kanila, pati international, kailangan ng proteksyon na mapatalsik ang Vice President. Numero ang kailangan nila, hindi ebidensya. Ganyan po kawawalang niya ang mga naglilingkod sa ating bansa. Puro personal interest. Hindi po naglilingkod sa ating bansa. Ang pinaglilingkuran, mga sariling bulsa. Di yung mano. Kaya ingat ka po, Vice President. At sana po ito pong 13 na majority ay wag na po sana maghudas. Dahil po pagka kayo'y kumalas, itong 13 na majority sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo, lalong-lalo sa taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. At matakot naman kayo sa Panginoon Diyos. May Diyos na nakakita sa mga pinaggagawa nyo. At manindigan kayo para sa tama. Panahon na. Naghihirap na ang bansa at mga Pilipino. Sobra-sobra na ang ginawang kasamaan at pagnanakaw sa bansa. Tumayo naman kayo at manindigan naman kayo para sa amin. Hindi po ba? Dahil po ang ating mga men in uniform generals ay hindi natin nakikita na naninindigan para sa ating mga Pilipino. Iba na po ang pinaninindigan nila. Mukhang pati po yata ICC ay nasasakop na rin sila. Hindi kaya? Kaya po yan mga kababayan, yan po ang komento natin dito po sa sinasabing mainstream media. Napakagaling po mag-explain, lalong-lalo po sa bilang na mag-i-impeach sa Vice President. Puro po may karga-karga na issue ng korupsyon yung sinasabi niya para makuha ng administrasyon dahil hindi na sila ididimanda nito. Ganun ba? Hintayin nyo. May karma. May karma ang bawat isa sa atin. At yan ay darating. At yan ay salin pa yan. Pagka pinagpatuloy nyo yung mga kasamaan, hanggang sa saling lahi nyo, mamamana pa yan. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kabayan sa mga nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At ganun din po sa ating mga nagbibigay ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Ani Jo, si Tatay Nick ng Toronto, Canada, si Jesus Valdepena at si Rolando Guerrero, si Mila Yi, Felipe Shapdo ng USA,
Si Texas, USA. Texas, USA, si Felipe Shapno. Rolando Timbol na Alberta, Canada. Ma'am LB at si Hermani na North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa na Orlando, Florida, USA. At si Arthur Estraniero na USA, Mika Legaspi at Frank Zamora na California, USA. Thank you po sa inyo lahat at mabuhay po kayo at God bless po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. At ingat-ingat po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po ay maingatan sa pang-araw-araw. At matatapos din po ang mga kawalang hiyaan po ng mga taong ito. Tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!